Nahuli ni Saidi si Yans tsaka si Elaine na magkatabi. Ilang basta magkatabi kasi magkayakap sila habang natutulog. Naku mga kapatid, ang dami nagtatag sa akin ito. Ano daw ba yung opinion ko about dito? Alam nyo mga kapatid, ang hinihintay na lang namin ngayon is yung mag-review kami ng CCTV kasi nakalimutan namin yung password. Pero tinanong na namin doon kay Ate Erica, hinihintay na lang namin yung response kung nagsasabi ba talaga ng totoo si Elaine tsaka si Yans. Sino ba sa kanila talaga ang nagsasabi ng totoo? Sabi kasi dito is parang kanina pa daw sila magkatabi, matagal na sila magkatabi, tapos tulog sila, magkayakap sila. So malalaman natin yan sa pamamagitan ng CCTV. Nalulungkot lang talaga ako para kay Saidi. Syempre, kung ako nga naman nasa sitwasyon ni Saidi, masakit talaga para sa akin yun. Naiintindihan ko siya kung nag-walk out siya noon kagabi. Mga kapatid, sa hindi pa po nakakapanood nito, panoorin nyo na po sa YT channel namin ng Pamilya, which is Ayayay Familia. So, nakakaloka talaga yung mga eksena na nangyari dito, kaya panoorin nyo na. Nakatanggap lang naman ako ng 7 violation sa loob ng isang buwan, tapos ngayong araw lang nakatanggap ako ng 3 violation as a TikTok affiliator. Madalas na reason pa dito, palaging sinasabi puro enforce, tapos meron akong pinaka-video violation dito. Laging sinasabi dito, hindi doon nagmamatch yung mga product na pinopromote ko doon sa video. Alam nyo mga kapatid, lahat po ng videos ko is match po talaga doon sa mga pinopromote ko or ina-affiliate ko po. Nagtataka ko bakit ganyan. Yung mga dati ko pang videos yan mga kapatid, simula nung November, December, January, February, tapos ngayon lang mababiolate. Ang masakit pa doon mga kapatid, kahit mag-appeal ka na mag-appeal dyan, hindi na rin talaga nila nire-review. Ito TikTok, lipstick. Ito TikTok Philippines, please lang, kung napapanood nyo po to, sana ayusin nyo po yung policies nyo kasi minsan naguguluhan na rin kami. Hindi naman namin kasalanan kung pinapalitan po ng nagbebenta yung picture nila, tapos pagka napalitan na nila yon, nakalagay sa yellow basket namin, ang nangyayari po is nagkakaroon kami ng violation, tapos nakalagay hindi daw nagmamatch yung binibenta namin. So sana mga kapatid, sana TikTok Philippines, masolusyonan yan kasi maraming affiliator ang nadadamay, especially yung ibang affiliator ginagawa nilang full-time to. Yung iba nag-resign pa sa trabaho para lang mag-full-time sa pag-a-affiliate. Kaya minsan, 'di ba, lesson na wag yung bibitawan yung trabaho nyo para sa pag-affiliate kasi minsan talaga or madalas tinotopak talaga si TikTok. Kaya sana TikTok Philippines matulungan nyo kami. Ngayon, ako naman natutulungan ako ng ibang brands namin, especially yung mga pinopromote ko or ina-affiliate ko. Humingi ako ng tulong sa kanila baka sakaling mawala yung violation. Pero yun nga mga kapatid, hindi lahat po is natutulungan akong matanggal yung mga videos ko. So yan, laban lang sa mga TikTok affiliate dyan. Kaya tinatamad na talaga ako mag-affiliate kasi ganito po ang nangyayari. Tignan nyo, ngayong araw lang 3 violation, tapos 10 points minus 20 points, grabe, 'di ba? So hindi ko na rin alam gagawin ko. So ingat-ingat na lang din tayo. Kahit minsan kasi kahit anong pag-iingat natin, nava-violate pa rin, 'di ba? So gawa lang tayo ng gawa ng mga accounts, walang susuko. So laban lang. Nilabas na nga yung official candidates ng Mr. and Miss Manix 2026. Grabe mga kapatid, 6 hours pa lang simula nung pinost yung mga pictures na to, pero grabe na talaga yung mga supporters na mga couple na to. Hindi naman talaga couple, which is mga love teams. Syempre hindi dyan mawawala yung kapatid ko na si Elaine Yai, candidate number 1. Candidate number 2 si Shelane Yai. Syempre ang aking best friend. Candidate number 3 si Susie Yai. Candidate number 4 si Sandra Villamayor. Grabe, ang ganda din niya. Syempre, grabe, candidate number 5 si Nika. Grabe, ang ganda niya. O kaibigan ni Elaine. Syempre, ang favorite ko palaging kachikahan na si Cyrene. Sobrang ganda niya rin. Number 6 po siya. Hindi mawawala dyan yung mga lalaki. Candidate number 1, syempre si Saidi din. Kapartner kasi siya ni Elaine. Candidate number 2, ang pogi, si Kosoke. Candidate number 3, kapartner ni Queenie, si Denden. Ayan. Ewan ko ano ba tawag sa kanila ni Queenie? Anong love team tawag sa kanila? Suden? Ba't Suden? Parang Suddenly. Hindi, ayan daw, number 3. Siyempre mukhang Japanese talaga. Tingnan nyo, Japanese ang itsura. Ayan, si Kenji. Siyempre cutie boy. Ayan, ayan, si Ace. Candidate number 5 pala siya. Ayan, nawala sa isip. Candidate number 5 siya. At syempre, ang nag-iisang kamukha ni J-Sam, ayan, ang pogi, grabe. Si Harvey, candidate number 6. Kapartner niya po, si Cyrene. So mga kapatid, sino ba ang pambato nyo dito? Grabe. Alam nyo mga kapatid, biglaan lang din talaga to, yung pageant na to. So magkakaalaman na talaga kung sino ang pinaka-jolly, kung sino talaga ang alam nyo yon, pinaka-the best. So malalaman natin yan mga kapatid. So antabayanan nyo, sino ba? Pumunta kayo mga kapatid sa Blue App, then sino ba yung mga pambato nyo doon, then heartan it at i-share nyo rin po sila kasi syempre may mga tayo dyan, criteria for judging sa People Choice Award. So kayo na bahala mga kapatid, punta na kayo sa Blue App, then like and share nyo na rin po yan. So yun lang.
Bagay sila na Elaine for real. So sabi nila bagay daw sa Elaine tsaka si Yans. Yans, Elaine! Bagay daw kayong dalawa, sabi dito sa comment. Ay, yes, bagay daw kayo. Ano masasabi mo, Saidi? Gusto mo magkatabi na naman po sila, oh. Magkatabi na naman daw ba kayo? Tabi ka sa akin. Oh, yung sweet naman! Ano masasabi mo dun sa Irene? Meron talaga eh. Meron talaga bagay Siyempre, na bagay. kahit ako yung ate, sasabihin ko meron talaga yan. Nagtitinoksik ka na naman. Tama na. Oo nga, Saidi, huwag ka na magtinoxic. Alam mo naman magugla. Tatabi lang ako. Nagtitinoksik ka na. Huwag ka tabi lang. Wala namang ginagawa ba? Wala namang ginagawa masama. Ano naman, nakita mo na nga kagabi sila, di ba, magkayakapan. So, siguro, kahit wala nang sabihin, alam mo na yung sagot. Tama ba? Tama. Tama? Tama na. Hindi na totoo yun eh. Ano? Hindi totoo eh, kitang-kita nga lang. Anong hindi totoo, eh, kitang-kita nga ng dalawang mata ko. Wala, Elaine, wag ka na magsalita. Ako lang ba napopogian kay Yans? Yans! Ang pogi naman ni Yans! Grabe, napaka-pogi, oh! Grabe yung kapatid-kapatira mo, napaka-pogi sa Irene. May dating, tignan mo, oh! Face guard, malapitan. Tingnan nyo, oh, harap dito. Side view. Side view. Alden Grabe. Richards. Kabila. Daniel. Tawa sa harap. Perfect combination. Sobrang pogi. Kuya Waldo. Grabe, hindi si Kuya Waldo. For me lang isa sa pinaka-poging lalaki na kilala ko sa buong mundo, si Yans. Promise. Yes, si Yans, si Yans. Hindi ah. Paano naging pogi yan? Ano sabi mo? Pogi yan, mas pogi ako dyan. Mas pogi ka? O mas pogi daw siya? Okay lang, mas bagay ng mga miniling. Oh, meron daw sasabihin sa'yo si Kosoke kahit daw hindi mo daw siya intindihin. Kosoke, ano sasabihin mo? Orang no koto ya de mo, kimi no koto suki da kara yami na iyo. Ano ibig sabihin nun? Sige, para alam niya na din. Ano, di ko siya titigilan kahit ayaw niya ako Yuki. Shelaine, kanina ka pa namin hinahanap. Nandito ko lang pala sa stock room. Anong ginagawa mo dito? Bakit po ba, Kuya Eric, naghahanap po ako dito ng hilaw na karne? Anong gagawin mo sa ilaw na karne? Kakainin ko po. Ay, ba't di ka kakain ng ilaw na karne? Kasama ko si Kosoke. Kanina ka pa niya hinahanap. Oh, Ano po ba, Kuya Eric? Bakit niyo po sinama yan? Ayoko nga po dyan eh. may ibibigay daw sa siya Buti sana. po sana kung sa Ace yan. Hala, si Ace naman ngayon. Gusto niya daw kasi ibigay sa'yo itong headband. Bibigay niya daw sa'yo para daw. Buti po sana kung sa Ace tsaka sa Side yung magbibigay niyan. Eh di sana tatanggapin ko. Eh, ikaw magbibigay. Wag na. Uy, sige na, ipasukat mo lang sa kanya. Tabi kayo, nak. Bilis. Oh, ikaw naman. Sikit sa akin. Hala. Ano ba? Uy, uy. Hala siya, ba't nilagay mo sa freezer yung headband? Uy. Hala. Huwag mo naman ihagis. Buti na lang nasalo niya yung puso mo. Hala, hindi siya kinikilig. Hala siya. Umalis na nga po kayo dito. Nanggugulo lang po kayo. Naghahanap po ako dito ng hilaw na karne. Hala, ginaganyan mo na ako ngayon. Para na lang sa akin, oh. Ayoko nga po kay Koso ko eh. Hala siya. Kosoke, okay ka lang? Di ko pa rin po siya titigilan kahit sinusungitan niya po ako. Uy, wag mo na. Paano sa Japanese yung I love you? Aster. Paano naman yung mahal na mahal kita? Daisuki. O sabihin mo sa kanya yun, bilis. Aster yo. O sabihin mo ngayon sa kanya yan, mahal na mahal kita in Japanese. Daisuki da yo. Ulo-ulo talaga siyang reaction. Hala, napapol na yata siya. Napapol ka ba? Hindi po, naiis po talaga ako. Hala, grabe ka naman. Mas mukha pang ang babae sa'yo to. Napaka-choosy mo naman. O, tignan mo ha, mas mukha pang babae sa'yo yan ha. O, diba, mas mukha pang babae sa'yo si Kosoke. Sabihin mo nga in Japanese, Kosoke, I love you, Shelaine. Aster yo. Kaya Shelaine, wag ka nang choosy. Ano ba gusto mo? Mas mukha nga siyang babae sa'yo eh. Meron daw sasabihin sa'yo si Kosoke kahit daw hindi mo daw siya intindihin. Kosoke, ano sasabihin mo? Orang no koto ya de mo, kimi no koto suki da kara yami na iyo. Ano ibig sabihin nun? Sige, para alam niya na din. Ano, di ko siya titigilan kahit ayaw niya ako Yuki. Tara na nga, sige na, kumain ka na ng hilaw na karne dyan. Tara na. Hayaan mo siya, masungit siya. Neya. No more Silane na, kaya daw bumalik yung BFF ni Elaine Yay. Alam niyo mga kapatid, yun ang akala ng iba na wala ng Silane. Pero bumalik kasi yung BFF ni Elaine na si JC. Kasi nga po, kino-comfort niya si Elaine since nagkaroon nga po ng tampuhan si Ate Aya. Tsaka po yung bunso namin kapatid na si Elaine. Kaya po si JC is to the rescue as a friend. Kumbaga, siya yung naging way para magkabati si Ate Aya tsaka si Elaine. So, ganun mga kapatid ha. Kaya, wag pong mainit ang mga ulo nyo.
At the same time mga kapatid, nagkausap din po si JC tsaka si Saidi. Ayan yung scene na yan na nag-uusap silang dalawa. Nako, nagtalo pa nga yung dalawa sa harap ko tsaka sa harap na Elaine. Syempre, magbabakasyon sa amin si JC ng 3 days. So, syempre, na-miss din namin siya for almost 2 months namin siyang hindi nakasama kasi nga naglailo na siya at tinedeclare niya rin naman mga kapatid na hindi na po siya nanliligaw kay Elaine kasi nga po, tinanggap niya na sa sarili niya na kahit anong gawin niya is hindi daw siya pipiliin ni Elaine. So, syempre, pinangatawanan niya na lang din yung pagiging best friend niya kay Elaine. So, to the rescue siya, kaya siya pumunta sa bahay. So, anong ganap dito? Sa nangyari na yun, ako panoorin yung mga kapatid na sa YT channel na po yan ni Ate Ayayay. Kaya ano pang hinihintay niyo, pumunta na kayo doon.